Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ng Grand Guardian ang lahat patungkol sa pagiging Heavenly Demon. Sabi nito na ang medalya na ito ay gawa mismo ng founder Qian Ma, kaya naman ay nagtanong dito si Yu Wun na kung ito ang Guardian ng Heavenly Demon Order. At habang ang posisyon na ipinasa magmula sa founder Qian Ma, ay hindi ba naisip ng mga Lord na ikonsidera ang mga Grand Guardian bilang isang panganib sa kanilang trono? Sinagot naman siya nito na ang founding father Qian Ma ay naglagay ng mga pagbabawal sa kanila. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng special poisonous parasite. Sabi niya na ito ay ibinigay sa pamilya ng mga Grand Guardian upang ipasa sa mga nagdaang henerasyon. Ang parasite na ginawa ng Qian Ma ay inilalagay sa loob ng internal energy ng bawat Grand Guardian. At sa kung anumang paraan na magawang sakta ng Grand Guardian ang Lord, ay maa-activate ang lason dito upang magsanhi ng kamatayan ng Grand Guardian, at sa oras na ito ay ang parasite ay nasa loob na ng kanyang katawan, at tanging pamilya lamang nila ang nakakaalam kung papaano ito gamitin, at kapag may bagong Lord na naupo ay ginagamit nila ito upang magbigay dito ng pakikipag-alyansa, kaya kapag sinubukan nito na lukohin ang Lord ay ikakamatay niya agad ito. Sa isip ni Yu Wun na hindi nito inakala ang mga ganitong klaseng sekreto, kaya naman ang ibig sabihin nito na ang Lord at ang Grand Guardian ay may kakaibang relasyon sa isa't isa, na nagpapanatili sa kanila sa pamamagitan ng isang parasite at ng Heavenly Demon Order. Sinabi ng founder Qian Ma na ito ay nasa loob ng Demon Seal Cave sa loob ng demonic cult. Hinulaanan nito na may isang tao ang magagawang makuha ang Heavenly Demon Sword. At silang mga Guardian ay naghintay ng ilang daang taon ngunit wala ni isa ang nagawang mahanap ang Heavenly Demon Sword, o kahit pa ang magawang matutunan ang Heavenly Demon Sword Art ng Heavenly Demon. Ang Guardian sa sinasabi ng Lord Qian Ma ay ang maglingkod lamang ang mga ito sa tunay na tagapagmana, at siya bilang ang kasalukuyang Heavenly Demon. Matapos ay sinabi nito na bigyan siya ng chi ng Heavenly Demon ni Yu Wun. Nagtanong naman dito ang ating bida na kung anong chi ng Heavenly Demon ba ang sinasabi nito. Matapos ay inilabas nito ang kanyang espada at tinatanong kung ang aura na ba na ito ang kanyang tinutukoy. Agad naman sinabi ng Grand Guardian na ang parasite na ginawa sa kanya ay kasalukuyang bulag dahil ang Lord Qian Ma ay wala pang nakikitang tagapagmana. Ang Lord Qian Ma ay nag-iwan ng isang utos at sinabi na ang parasite ay makikilala ang tunay na tagapagmana sa pamamagitan ng chi ng Heavenly Demon bilang kanyang master, at kung mabibigyan niya ito ng kahit na kaunting chi nito ay maaari na niya itong mapaglingkuran bilang kanyang master. Kaya naman ay agad na ipinatong ni Yu Wun ang espada nito sa ulo ng Grand Guardian, matapos ay unti-unting pumapasok sa katawan nito ang aura ng espada, na maya-maya naman ay nagkaroon na ito ng epekto. Ramdam ng Grand Guardian ang pagpasok nito, at nang makaabot na ito sa parasite na nasa kanya ay agad naman itong nagising. Nang matapos na maramdaman ito ng Grand Guardian, ay agad nitong sinabi na siya ang Grand Guardian, at Guardian ng Heavenly Demon Order, Marakim, ay ibinibigay ang kanyang buong katapatan sa tunay na Heavenly Demon. Masaya namang nakikita ito ni Yu Wun, sa isip nito na pati ang Grand Guardian ay nagawa na din itong makapagbigay ng kanyang katapatan sa ating bida, at maaari itong maging sentro ng kanyang lakas ng kanyang gagawing faction, at makukuha na din ito ang lakas ng lahat ng mga Guardian sa pamamagitan nito. Sabi dito ng Council Elder Yon, na ang pagbibigay ng katapatan ng Grand Guardian ay isang magandang bagay, ngunit may nais pa itong ipaliwanag sa kanila. Agad naman sinabi dito ng Grand Guardian na ang patungkol sa pagiging taong walang pangalan niya, ay ipapaliwanag nito ang lahat. 25 taon na ang nakakalipas matapos na magbitiw ng biglaan ang Great Lord sa kanyang posisyon bilang isang Lord matapos ang sunod-sunod na hindi matagumpay na pag-atake sa Kangso Castle, ang Great Lord ay nagbitiw sa kanyang posisyon at ikinulong ang kanyang sarili upang magsanay. Halos 5 taon ang lumipas bago ito naisipan na lumabas sa silid, ang Great Lord ay mas naging malakas kaysa sa dati. Isang gabi bago mawala ang Lord ay nakipagkita ito sa kanya, napatanong naman dito ang Council Elder na kung nagkita sila nito ay bakit wala itong binanggit na kahit ano patungkol dito. Sinagot naman siya ng Grand Guardian na inutusan siya na manahimik, ngunit hindi nito sinabi kung saan ito magtutungo.
20 taon ang nakakalipas, sa silid ni Marakiam, ay sinabi sa kanya ng Great Lord na ang sasabihin nito sa kanya ay hindi nito dapat na ipagsabi sa iba, kahit pa sa bagong Lord, na sinang-ayunan naman nito. Sabi nito na dapat ay alam niya ang patungkol sa True Demon Sword Art, at ang 24 Demon Sword na makikita sa loob ng Secret Vault ng Demonic Academy Library, at sumang-ayon naman ito sa kagustuhan ng Great Lord. Dagdag nito na malapit na siyang umalis at magtungo sa kung saan, at kapag ito ay hindi magawang makabalik sa loob ng 10 taon ay sana naman ay huwag itong magpatali sa kanyang pagiging Heavenly Demon Order Guardian, at ipasa ang martial arts ng Demon Sword sa pamilya na kaanib ng Heavenly Demon. At may ibinigay ito sa kanya, matapos ay napatanong naman dito ang Grand Guardian patungkol sa iniabot nito kung ano ang nilalaman ng sulat. Sabi dito ng Great Lord na malalaman ng Grand Guardian ang nakapaloob dito matapos niyang basahin ito. Matapos ay binuksan nito ang sulat, at nagulat naman ito sa mga nalaman niya. Sabi ng Great Lord na sa loob ng 5 taon ay iginugol nito ang kanyang oras sa loob ng saradong silid sa pag-eensayo at paggawa ng mga pagsasaliksik, upang makagawan ng energy flow para sa Heavenly Demon Sword Art. Ang energy flow na nagawa niya ay napakalayo pa sa pagiging perpekto ngunit magagamit naman na. Sabi nito na habang wala siya ay mag-ensayo ito at gawing perpekto ang Heavenly Demon Sword Art. Nagsabi naman dito ang Grand Guardian na papaano nitong magagawang maperpekto ang Heavenly Demon Sword Art kung ang kahit ang Lord ay hindi ito magawa. Sinagot naman siya ng Great Lord na malaki ang tiwala nito sa Grand Guardian na magagawa niya ang bagay na ito. Sabi nito na gumugol siya ng 8 taon sa paggawa ng energy flow para sa Heavenly Demon Sword Art, ngunit nagawa lamang niyang magaya ito sa pamamagitan ng Flying Sword Technique, at gaya nga ng iniutos sa kanya, ay naghintay ito sa Great Lord ng 10 taon ngunit ang Great Lord Xian Inji ay hindi na nagawang makabalik pa sa demonic cult, matapos ay natutunan nito ang 2 martial arts ng Sword Demon sa loob ng 2 taon, at ipinatawag ang mga elders ng 3 clan. Sabi ni Yuwon na naiintindihan na nito ang lahat, ngunit bakit hindi itinuro ng Great Lord ang martial arts ng Sword Demon nang siya na lamang? Sabi dito ni Marakiam na kahit siya ay hindi din ito maintindihan ngunit ang Great Lord ng oras na iyon ay nagdududa sa kasalukuyang Lord nila, sa narinig ay nagtaka naman dito si Yuwon. Kaya naman ay sinabi ng Council Elder yon na noong panahon na iyon ay may usap-usapan na umiikot, na ang Great Lord ay nais na gawing Vice Lord si Qian Yi na mula sa Loyal Clan, na kaparehas din ng clan ng kanilang kasalukuyang Lord. Ngunit ang kanilang kasalukuyang Lord Xian Ojong ay nagawang paslangin ang halos lahat ng mga kandidato para sa tagapagmana sa pagiging Vice Lord pagkatapos na magtapos sa Demonic Academy. Sa huli ay mayroon na lamang 2 kandidato ang natitira, si Xian Ojong, at ang kanyang kapatid sa kaparehas na clan. Upang makasigurado sa kanyang posisyon ay nagawa nitong putulin ang braso ng kanyang kapatid, nang bigla na lang na ibinigay ng Great Lord ang posisyon kay Xian Ojong, na nagresulta sa pagtataka ng lahat. Sabi naman ng Grand Guardian na mayroong isang bagay ang sinabi sa kanya ng Great Lord at sinabihan na mag-iingat. Napatanong naman dito si Yuwon kung anong babala ang sinabi sa kanya. Sabi ng Great Lord sa kanya na kapag hindi nito nagawang makabalik sa loob ng 10 taon, ay may malaking panganib ang maaring dumating sa buong Heavenly Demonic Cult. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Bigla namang nakaramdam ng pagkabahala dito ang ating bida. Dahil hindi maari ito, dahil mukhang alam na ng Great Lord ang patungkol sa Six-Blade Martial School, sabi naman dito ng Grand Guardian na sa tingin nito ay tama siya. Dahil noong una ay hindi siya sigurado sa bagay na ito hanggang sa personal na nitong nalaman ang lakas ng mga ito, at tingin niya na ito na ang panganib na sinasabi sa kanya ng Great Lord, sa isip ni Yuwon na mukhang ang sanhi ng pagkakawala ng Great Lord ay maaring konektado sa Six-Blade Martial School. Tinanong naman ng Council Elder yon ang Grand Guardian na kung bakit nito ginawang paagahin ang petsa ng kanilang magaganap na pagkikita. Tumingin naman ito kay Yuwon, sa nangyari ay nagtaka naman dito ang ating bida. Sa Heavenly Demonic Cult, sa palasyo ng Lord,
ay may nagulat sa Lord at sinabi nito na nawala sa kanilang paningin ang Grand Guardian matapos na makalabas ito sa Western Gate. At ipinagpatuloy pa ng mga ito ang paghahanap ngunit ang bilang ng kanilang mga gwardya ng palasyo ay hindi sapat. At ito ay ang pinuno ng mga gwardya ng palasyo na direktang tumatanggap ng utos ng Lord na si Pahian. Nagtanong naman ito patungkol sa dalawa pa niya na pinapasundan. Sabi nito na nakatanggap sila ng mensahe mula sa isang espiya nila sa Ghost Illusion Clan, na ang Vice Lord ay hindi pa din nakakabalik, at ito ay kaparehas din sa 10th Council Elder at leader ng Hazy Demon Sword Clan, na si Yon Muhua. Bigla naman itong napapikit at sinabi na mukhang sa ganito ulit na uwi ang lahat. Sa likod naman ay sinasabi nito sa Lord na sinabihan na niya ito na ang kanyang anak ay isang baraha na hindi na nito magagamit pa, at ito ay taliwas sa sinabi nitong may kukonsider niya ito bilang isa sa kanyang mga baraha, kaya naman ay sinabi nito sa Lord na bago pa ito tuluyang hindi nila makontrol ay dapat na itong iligpit. Dagdag pa nito na ang Second Council Elder na si Kyung Bongi ay sinisigurado niyang hindi na magagawa pang makabalik. Kung nakita nito ang ginawa ni Yuun sa mga nakaraan ay sigurado siyang mahuhulaan niya na ito, tinitigan lamang ito ng Lord habang napapaisip. Sabi pa nito na wala na itong pakinabang pa sa kanila, at kapag hinayaan lamang niya ito kasama ng 6 na main clan ay mababawasan lamang ang kanyang puwersa, at kung puputulan nito ang ugat ng lahat ay ang lahat ay normal nang babalik sa dati. Kaya naman ay sinabi ng Lord dito na kung ganun ay putulan ito ng parte ng kanyang katawan, masaya namang sinabi nito na ang desisyon ng Lord ay napakahusay. Kaya naman ay tinawag nito si Pahian, at sinabi na siya bilang Lord ay ipinag-uutos na arestuhin ang Left Guardian Li Hameng, at ang Right Guardian Si Meng, at ipadala ang dalawa sa presinto ngayon din. Bago sumikat ang umaga, ang grupo ni Qian Yuun ay inilibing ang bangkay ng Second Council Elder malayo sa Oyun Kik, na namatay sa paggamit ng Divine Blood Reversal Art, upang maiwasan ang pagkakadiskobre dito. Mabilis na naibalik ang internal energy ni Qian Yuun ng mabilis sa pamamagitan ng meditation, ngunit si Marakem at ang Council Elder Yon ay nakaligtas pa lamang sa natamo nilang mga internal injury, at kakailanganin pa ng ilan pang oras sa pagmameditate, at ang ating bida ay nagbantay sa mga ito habang nagpapagaling ang dalawa. At matapos ay kinabukasan nito ay nakabalik na si Qian Yuun sa palasyo ng Demonic Cult, ngunit may napansin naman itong kakaiba sa pintuan ng Demonic Cult, at napaisip na may kakaibang nangyayari sa paligid, dahil kumpara kahapon ay ang mga gwardya sa Castle Gate ay hindi kasing higpit kaysa sa ngayon. Kaya naman ay agad nitong ipinakita sa mga gwardya ang kanyang Jade Medallion bilang pagkakakilanlan, at agad namang binati ng mga gwardya ang pagbabalik ng kanilang Vice Lord. Ngunit dahil sa napapansin ni Yuun na parang may pinag-uusapan ang mga ito ay agad na ipina-activate ni Yuun ang telepathic message mode nito sa nanomachine, nang makadaan na ang ating bida sa mga ito, ay narinig niya na sinabi ng isa na nakapasok na ang Vice Lord at agad itong ibalita sa Lord. Sa isip nito na alam niya na ang mangyayari dahil sa matapos nitong makita ang bawat teknik nito sa nangyaring labanan noong nakaraan, at isa pa doon ay malinaw na ang Lord ay pinaghihinalaan na ang kaugnayan nito sa Grand Guardian, at mukhang ito na ang sinasabi niyang, umpisa ng labanan. Sa kabilang banda naman ay kasama ng mga gwardya ang Grand Guardian at ang mga ito ay patungo sa Lord. Nang makarating ay agad na ibinalita ng mga ito na matagumpay ng mga ito na naidala ang Grand Guardian dito, kaya naman ay sinabi ng Lord na agad itong papasukin. Nang makapasok ay agad na humingi ito ng paumanhin dahil sa nagawa nitong mapag-alala ang Lord. Ngunit sinabi naman dito ng Lord na kung kamusta ang naging paglalakbay nito. At dagdag ng Lord na hindi na ito magpapaligoy-ligoy pa dahil ang Second Council Elder ay umalis ng Demonic Cult noong nakaraang gabi ngunit hindi pa din bumabalik. Nais sana nitong magsalita ngunit nagalit ang Lord dito at sinasabi na hindi pa ito tapos sa kanyang sinasabi. Sa pagpapatuloy ng Lord ay sinabi nito na bukod pa doon ay nalaman din nito na ang Vice Lord at Council Elder Yon ay nawala din sa Demonic Cult noong nakaraang gabi. Bigla naman itong napamura, dahil hindi lamang pala siya ang pinapasundan ng Lord kundi kahit na ang Vice Lord at ang Council Elder Yon, at mukhang ginamit nito ang mga gwardya ng palasyo imbis na ang mga mandirigma na mula sa mga guardian upang gumawa ng trabaho.
Sabi ng Lord na base sa mga aksyon ng Vice Lord, ay ang masasabi lamang niya ay mukhang may hindi magandang nangyari sa Second Council Elder, at kung ang Vice Lord ay nagawang pasunudan palabas ng demonic cult ang Second Council Elder at paslangin, ay hindi ba ito isang kaso ng pagpatay dahil sa personal na paghihiganti? Sa isip ng Grand Guardian na ito pala ang gusto nitong mangyari, ang magawang may sisi sa Vice Lord na si Qian Yuan ang pagpatay sa Second Council Elder upang pahirapan siya. Kaya naman ay sinabi nito sa Lord na sa tingin niya na ang insidenteng ito ay walang kahit na anong kaugnayan sa personal na nararamdaman ng Vice Lord. Kaya naman ay sinabi ng Lord dito na kung hindi ang Vice Lord ang may gawa ay sino naman. Sa isip nito na ang tangi lamang niyang pagpipilian ay ang ibahin ang kwento ng kaunti upang hindi magawang madamay ang Vice Lord, kaya naman ay sinabi nito na magsasalita na siya patungkol dito. Sabi nito na ang nangyari ay ang katawan nito ay naging sobrang laki dahil sa paggamit ng blood reversal art, at nais niya sana itong ibalita ang patungkol dito sa Lord upang magpadala ng mga tauhan na kukuha ng bangkay nito pabalik ng demonic cult. Kaya naman ay sabi nito na dahil dito ay mayroong mga gwardya ang palasyo upang masamahan ito, at ibalik nila ang katawan ng Second Council Elder. Nang bigla namang sinabi ng isang lalaki sa gilid nito na tama siya, dahil ang Grand Guardian Marakim ay nasa panig na din ng kanyang anak na si Qian Yuan, at base sa kanilang nakikita, ay ang Grand Guardian ay hindi susunod gaya ng kanilang mga pinlano, sabi naman dito ng Lord na hindi nito magagawa, at kailangan niyang sumunod sa kanyang Lord. Matapos ay may kinuha itong susi, at may binuksan. Mula dito ay may isang kahon, nang buksan niya ito ay nagtanong ang lalaki kung ano naman ang laman ng kahon na ito. Sabi ng Lord na isa itong reactant, at ito ay ibinigay sa kanya ng Great Guardian 25 taon na ang nakakalipas matapos na magsabi ito ng katapatan sa kanya bilang Lord ngunit hindi niya ito kinain noong panahon na iyon. Ipinadala niya agad ito sa demonic doctor upang masuri, at kamakailan ay nakuha nito ang nais niyang makuha, matapos ay agad nitong kinain ang hawak-hawak niyang reactant. Nang matagumpay niya itong kainin ay napasabi na lang ito ng may saya, na ngayon ay wala na itong pagpipilian pa kung hindi ang makinig at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Sa mansion naman ng Ghost Illusion Clan, ay sinabi kay Yuhu ng 11th Council Elder Juan na ang parehas na Left Guardian at Right Guardian ay ikinulong. Dagdag pa nito na si Becky ay ipinadala bilang isang Vice Leader sa North Expedition Team na pinamumunuan ng Spring Clan, at si Wang Hul naman ay ipinadala sa Armored Cavalry of Sword Clan upang maging Vice Leader din dito. Ito ay isang direktang utos mula sa Lord kaya naman ay wala silang dahilan upang hindi sumunod. Sabi ni Yuhu na sila Becky, Moonju, Wang Hul at Samat Chok ay naitalaga sa ilalim ng kanilang mga klan na kasapi. Dagdag pa ng Council Elder Juan na itong umaga lamang ay ipinag-utos ng Lord na agad na magtungo ang mga ito. Sabi naman dito ni Heobong na ito ay isang opisyal na utos mula sa Master Rank Warriors ng kanilang demonic cult. Nang bigla namang napasabi si Heobong na mabuti na lamang at matagumpay itong nakaiwas sa panganib, ngunit sa isip naman ng Council Elder na tingin ito ay hindi siya pinansin dahil sa hindi naman ito kalakasan. Sabi ng Council Elder Juan na hindi lamang ito patungkol sa kanyang mga guardians at tagasunod, dahil ipinadala din ng Lord ang 9th Council Elder sa Honem Castle bilang representante kasama na din ang 8th Council Elder, upang makabuo ng isang depensang linya sa hilagang silangan ng Gangsu Province kontra sa clan ng Six Blade God Warriors. Sabi naman dito ni Council Elder yon na tingin nito ay may natanggap din itong utos. Sabi naman dito ni Council Elder Juan na maarin mayroon, dahil ang mga mandirigma mula sa mga sect leaders mansion ay binisita ang clan nito ng madaming beses habang wala ito, at mabuti na lamang at nakalabas ito ng demonic cult nang suot ang maskara niya kaya naman ay walang ideya ang mga ito na nakabalik na siya. Galit na galit naman dito si Heobong at napapatanong na kung bakit ito nagawa ng ibang mga sect leader sa kanila, at mukhang nais nilang ihiwalay ang mga kasamahan ng Vice Lord sa tabi nito, at mabuti na lamang at ang Council Elder Juan ay naiwan, sabi naman nito na siguro ang rason kung bakit iniwan nila ito ay iba sa kanila. Sa isip naman nito na sa ganitong sitwasyon ay hindi direktang mahahalata na ang target nila ay ang Vice Lord,
nang bigla naman silang may naramdamang malakas na puwersa mula sa labas ng kanilang clan manor. Kaya naman ay napatanong dito si Heobong na kung anong problema sa mga reaksyon ng mga ito, kaya naman ay napapatanong ang Council Elder Juan na kung ano na ang gagawin nila ngayon, dahil mukhang huli na ang lahat. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay madaming mga martial artist ang nagtipon sa labas ng clan manor ng Ghost Illusion Clan. Kaya naman ay agad na may lumapit sa Council Elder Juan na kanyang gwardya upang sabihin ang nagaganap sa labas. Nang makalapit ito sa Council Elder ay agad naman siya nitong tinanong, sabi nito na sa labas ng clan gate ay may isang lalaki na ang pakilala ay isa siyang leader ng Dark Sword na dumating upang magpabatid ng isang mensahe na mula sa palasyo ng Lord. Nagulat naman ang Council Elder sa pagkakarinig patungkol sa leader ng Dark Sword, kaya naman ay napatanong na dito si Yuun kung ano bang meron sa Dark Sword na tinutukoy nito. Sumagot naman dito ang Council Elder na ito ay grupo na pinamumunuan ni Go Jiong, isa sa Dark Sword Clan's Dark Swordmen. Ito ay tinatawag na nakatagong lakas ng Sword Clan, mayroong isa pang kagaya nito at ito ay ang Great Martial Sword, ngunit ito ay nawala 3 taon na ang nakakalipas matapos na masangkot sa pagkakaalam ng mga bilanggo sa Reversing Demonic Blood Art noong ginaganap ang pagsusulit sa Demonic Academy. Matapos noon ay tanging ang Dark Sword na lang ang natira. Sabi dito ng Council Elder Juan na mabilis ang ginagawa ng mga ito na pagkilos at talagang nakakabahala ito. Sa nangyari ay bigla naman ditong napatayo si Yuun, sa nakita nila ay napatanong ang mga ito kung ano ang gagawin ng kanilang Vice Lord. Matapos ay lumabas ng clan guest house ang ating bida, sabi nito na ang tanging nararamdaman lamang ng ating bida sa Lord ay ang galit dahil sa hinayaan lamang nitong mamatay ang kanyang ina, at hindi nito inaasahan na ang sigalot sa pagitan nilang dalawa ng Lord ay lalaki ng ganito, kaya naman ay napapatanong siya kung tadhana ba na mangyari ang mga ganitong bagay. Agad naman na nakasunod dito ang dalawa sa labas, matapos ay tinawag ni Yuun si Council Elder Juan. Nagulat naman ito sa biglang pagtawag ng ating bida sa kanya. Sabi dito ni Yuun na kung nakahanda na ba ito sa bagay na sinabi nito sa kanya noong nakaraan, masaya naman itong sumagot at sinabi na matagal na siyang nakahanda para sa bagay na iyon. Sa labas naman ng Ghost Illusion Clan ay naghahantay ang mga Dark Sword, sabi dito ng Dark Sword Leader, na si Go Jiong na mukhang ang mga ito ay lalabas na. Sa isip naman dito ng isa niyang kasama na leader ng gwardya ng palasyo, nahuli na ang grupo ng Vice Lord, at walang mga paggalaw na nagbibigay indikasyon na naghanda din ang mga ito ng puwersa upang pangsagot sa kanila. Maya-maya pa ay nakita na nilang nagbukas ang gate ng clan, mula dito ay nakita nilang lumabas sila Yuun kaya naman ay agad na bumati ang mga ito sa Vice Lord bilang paggalang, nagbigay din naman dito ang ating bida ng pagbati upang pagbibigay galang sa mga ito. Sabi dito ni Council Elder Juan na bago ang ginagawa ng mga ito, at nagtanong kung bakit maraming mandirigma ang nagtipon-tipon sa harap ng kanyang clan. Humingi naman ng paumanhin dito ang leader ng Dark Sword. Dahil kung sa tingin ba nito na nakakabastos ang ginawa nila, at wag niya itong pag-isipan ng masama, dahil ang Dark Sword Sect ay hindi nagpunta sa Illusion Ghosts Clan upang takutin, agad naman na nagsalita ang pinuno ng gwardya ng Lord, at sinabi na may utos na ibinigay ang Lord para sa Vice Lord, agad naman na lumuhad dito ang ating bida at sinabi na siya ang Vice Lord Xian Yuun ay handang sumunod sa ipinag-uutos ng Lord ng Demonic Cult. Matapos ay agad nitong binuklat ang kanyang hawak at binasa, sabi nito na ito ay ang utos para sa Vice Lord Xian Yuun. Isang telegrama ang dumating mula sa Zhejiang Province at sinasabi na ang puwersa ng Six-Blade God Warrior Clan ay nagtungo sa timog at Jerkang Castle patungo sa Northern Fujian. Papasamahan ito ng ilang mga puwersa ng Demonic Cult upang samahan siya at kuhanin ang puwersa sa Northern Fujian at gamitin upang mapahinto ang mga ito. Nakaramdam naman dito ng hindi maganda ang ating bida, pahabol pa nito na ito ay biglaang suliranin. At dahil sa ang Lord ay nagbigay dito ng utos, ay dapat itong sumama sa Dark Sword Group Leader at magmadaling umalis. Sa isip ng ating bida na ito pala ang plano ng Lord, ang pagbalakan siya sa labas ng Demonic Cult at hindi sa loob, agad naman na sumingit dito si Heobong at sinabi na sasamahan nito ang kanyang pinuno.
ngunit sinigawan naman siya ng gwardya na sino ito upang sumuway sa ipinag-uutos ng Lord, at ang Lord ay nag-utos na ang Vice Lord ay aalis ng mag-isa. Sa isip naman ng Council Elder yon na gusto pa din ng ating bida na tahakin ang ruta na ito kahit na alam naman niya na isa lamang itong patibong, at kahit na anong mangyari ay nais pa din ng Lord na ang anak nito ay paslangin dahil lamang sa banta ito sa kanyang posisyon. Matapos ay sinabi ng gwardya na ngayon ay magtungo na ang mga ito sa iniutos ng Lord sa kanila. Malapit sa libingan ng demonic cult, ay nakabalik na ang Grand Guardian at ang mga sumama sa kanya na mga gwardya upang maibalik ang bangkay ng Second Council Elder. Ngunit may napansin naman itong kakaiba. Sa isip nito na ang pakiramdam sa paligid ay biglang naging kakaiba habang nasa paglalakad ang mga ito pabalik kasama ng bangkay ng Second Council Elder, at hindi nito gusto ang kanyang nararamdaman sa mga mandirigma at mga alalay na naglalakad-lakad sa loob ng palasyo. Nang bigla namang sinabi ng gwardya na kailangan muna ng mga ito na maipakita ang bangkay sa Lord ngunit kailangan na muna nilang malinisan ito, sabi naman dito ng Grand Guardian na maari na nilang kuhanin ito, ngunit nagulat naman ito nang biglang lumiko ang mga ito ng daraanan. Kaya naman ay agad nitong pinigilan ang mga may bitbit dito ngunit bigla naman siyang hinaranggan ng gwardya, sabi nito na ito ay isang utos mula sa Lord, at wala na itong kahit na anong kinalaman pa sa bangkay. Sabi pa nito na hindi ngayon ang tamang oras para mag-isip patungkol dito, dahil ang Lord ay inutusan siya na dalhin ang Grand Guardian sa Great Hall kapag ito ay nakabalik na. Sabi naman dito ng Grand Guardian na ang Great Hall ay hindi bubuksan hanggat walang pagpupulong at imposible ang sinasabi nito sa kanya. Sabi naman dito ng gwardya na ang pagpupulong ay nag-umpisa na nitong umaga pa kaya naman ay magmadali na ito. Nagtanong naman ang Grand Guardian kung patungkol saan naman ang pagpupulong na ito. Sabi ng gwardya na ito ay patungkol sa pag-aalis sa pagiging Vice Lord ni Qian Yuwon. Matapos ay agad naman itong nagpaalam at sinabi na magtutungo na ito doon, kaya naman ay napasabi ang gwardya na halatang sinusuportahan talaga nito ang Vice Lord, ngunit hindi na nito makikita pa ang Vice Lord na hinahanap nito. Agad na nagtungo na ang Grand Guardian sa Great Hall ng Demonic Cult, sa isip ng Grand Guardian na ang pagpupulong na ito ay isinagawa upang pag-usapan ang pagtatanggal sa posisyon ng Vice Lord ngunit hindi niya makita ito dito. At bakit tanging si Council Elder Juan lang ang tanging kakampi ng Vice Lord ang naririto sa pagpupulong? Tinawag naman siya ng Lord at inutusan, sabi nito na magtungo sa gitna ang Great Guardian, na agad naman itong sumang-ayon. Sabi ng Lord na tatanungin niya ulit ito upang malaman ang mga nangyari sa naganap na insidente na sinabi nito sa kanya. Sabi ng Lord na kung totoo ba na nakita mismo ng kanyang dalawang mga mata na ang Vice Lord Qian Yuwon ay pinatay ang Second Council Elder dahil lamang sa pagkakabigla, sa narinig na ito ng Grand Guardian ay bigla naman itong nagulat at nagtataka. Ngunit nang magsasalita na ito ay nagpadala ang Lord sa kanya ng isang sound telepathy, sabi nito na sabihin lamang nitong sagot ay kung ano ang nais niya lamang na sambitin nito, dahil kung hindi, ay i-activate nito ang parasite at ipapakalat ang lason sa loob ng katawan nito. Kaya naman ay sabi ng Lord na tatanungin niya ulit ito sa huling pagkakataon, na kung totoo ba na ang Great Guardian ay nasaksihan ang pagpatay sa Second Council Elder ng kanilang Vice Lord na si Qian Yuwon gamit ang isang surprise attack. Agad naman itong sumagot, at sinabi nito na gaya nga ng sinabi niya ay ang Vice Lord Qian Yuwon ay hindi inatake ang Second Council Elder gamit ang surprise attack. Sa narinig na ito ng Lord ay bigla naman itong nakaramdam ng matinding galit sa katawan, sa isip nito na kung ganon ay mapipilitan na siyang paganahin ito. Agad itong nagpalabas ng isang aura na dumirekta sa parasite na nasa loob ng katawan ng Grand Guardian. Nagpatuloy naman sa pagsasalita ang Grand Guardian at sinabi na ang Vice Lord ay hindi pinaslang ang Second Council Elder dahil lamang sa paghihiganti. Nagulat naman ang Lord sa mga nangyayari dahil bakit walang naging reaksyon ito sa katawan ng Grand Guardian, hindi pa din ito humihinto sa kanyang pagsasalita, at sinabi nito na ang demonic reversal technique ang sanhi ng pagkamatay nito. Dahil dito ay agad na sinugod ito ng Lord, at nagpakawala ng isang malakas na atake sa Grand Guardian, ngunit sa hindi inaasahan ay biglang may samalag nito para sa Grand Guardian, at ito ay ang Council Elder Juan,
Nagulat naman dito ang Lord. Matapos na masalag ang atake ng Lord ay isinigaw ng Grand Guardian na ang Vice Lord ay dinepensahan lamang ang kanyang sarili at nagawag matalo ang Second Council Elder dahil sa nagawa nitong matutunan ang teknik na Demonic Blood Reversing Art. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Napasabi naman ito kay Council Elder Juan na sino ito upang subukang kalabanan siya bilang ang Lord ng Heavenly Demonic Cult. Matapos na maglayo ang dalawa ay sinabi nito na hindi siya ang totoong Council Elder Juan, bigla namang nagtaka dito ang Lord sa sinabi nito. Matapos ay tinanggal nito ang kanyang maskara, gulat naman dito ang Lord, dahil ang taong nasa harapan niya ay ang kanyang anak na si Qian Yuwon. Napanganga naman sa gulat ang lahat ng nakakita kay Yuwon sa loob ng Great Hall. Sabi dito ng Lord na hindi maaring nandito ito, nginitian lamang ito ng ating bida. Pagkatapos ay sinabi niya na naparito siya upang kuhanin ang pagiging Lord sa Heavenly Demonic Cult. Sa malayong lugar naman sa labas ng Demonic Cult, ay nagpapatuloy sa paglalakbay ang grupo ng Dark Sword at ang nagpapanggap na Yuwon. Nag-uusap naman ang dalawa gamit ang sound telepathy at sinasabi na halos lagpas na sila ng 1.5 milya mula sa Demonic Cult. Sinagot naman siya ng kanyang leader na kailangan na nilang gawin ito ngayon. Kaya naman ay huminto ang mga ito, napansin naman ng nagpapanggap na Yuwon ang paghinto ng mga ito. Matapos ay agad na naglabas ang mga ito ng kanilang mga sandata. Sa nangyari ay nagtataka naman ang Yuwon na kasama nila kung ano ang ginagawa ng mga ito. Masaya namang sinasabi ng leader ng Dark Sword na hindi ba nito alam na dito na sila maghuhukay ng libingan para sa kanya, at agad na nagsisugod na ang mga ito. Sabi nito na naghahantay naman talaga siya na ibunyag ng mga ito ang tunay na intensyon nila. Mabilis na nakaiwas sa atakeng ito ang nagpapanggap na Yuwon, at gamit ang mabilis na counter-attack para dito, ay mabilis lamang nito na napaslang ang isang hanggal na kasama nila at agad na nagtungo sa iba pang mga kasama nito. Kaya naman ay tinanong ito ng leader ng Dark Sword kung ang Vice Lord ba ay nagtatangka pa na lumaban. Sabi naman nito na mukhang minalas yata sila ngayon at inialis na nito ang kanyang suot na maskara. Nagulat naman ito nang makita ang muka na nakatago sa loob ng maskara, dahil ito ay ang 11th Council Elder Juan at hindi ang Vice Lord. Galit na galit siya dahil hindi maaring mangyari ito, at mukhang umpisa pa lang na nagkita sila ay nagpapanggap na ito bilang ang Vice Lord. Masaya naman itong sinasabi sa leader ng Dark Sword na tama ito sa kanyang sinabi. Kaya naman ay sinabi nito na anong lakas ng loob nitong suwayan ang ipinag-uutos sa kanila ng Lord ng Demonic Cult. Sinagot naman ito ng Council Elder Juan na malinaw naman na ang utos na ibinigay sa kanila ay ang paslangin ang Vice Lord kaya sila ang inutusan na samahan sana ito. Kaya naman ay inutos ng leader ng Dark Sword na hulihin ang traidor na Council Elder Juan at mabilis itong gawin upang mabilis silang makabalik sa Demonic Cult. Sabi naman dito ng Council Elder na mukhang maraming mga mandirigma ang nasa kanyang panig. Ngunit magawa kayang mahuli ng mga ito siya kung magdesisyon itong tumakas palayo. Nakangiti naman itong sinabi na sa tingin ba ng Council Elder Juan na pumunta sila dito nang hindi ito pinaghandaan, at agad na may ginawa ang mga ito. Sabi naman ng Council Elder Juan na hindi ito maganda dahil hindi niya inaasahan ang ganito. Sa loob naman ng Great Hall, ay biglang nagkagulo ang mga tao na dumalo sa pagpupulong, at nagtataka kung ito ba talaga ang Vice Lord dahil ang boses nito ay sa Council Elder Juan, agad naman na ibinalik ni Yuwon ang kanyang tunay na boses. Galit naman dito ang Lord at sa isip nito na mukhang na-master na din ng kanyang anak ang isang evil magic upang magawang mabago ang boses nito, kaya naman ay sinigawan ng Lord ang ating bida. Sabi nito na ang ginawa nito ay kalapastanganan upang maglakas ng loob na sumuwi sa ipinag-uutos sa kanya ng Lord ng Demonic Cult, at magawang itago ang kanyang pagkakakilanlan upang makapasok sa loob ng Great Hall, at tinatanong kung sinusubukan ba nitong magtayo ng isang rebelyon. Sabi naman dito ni Yuwon na bago niya sagutin ang tanong nito ay nais niya munang magtanong sa Lord, kung bakit nito sinubukan na alisin siya sa posisyon bilang isang Vice Lord sa pamamagitan ng pagbibintang sa pagpatay sa Second Council Elder.
Napangiti naman dito ang Lord at sinabi na ang sinabi ba nito ay ang pinagbibintangan siya, kaya naman ay agad itong nag-utos na dakpin ito ng Grand Guardian dahil ang Vice Lord Xian Yuwun ay lumabag sa batas ng kanilang demonic cult, ngunit hindi naman ito sinang-ayunan ng Grand Guardian at sinabi na hindi niya ito magagawang sundin. Dahil dito ay nagalit ang Lord at sinabi na tignan nilang lahat ito, dahil ang Grand Guardian Marakyem ay sumusunod sa utos ng Vice Lord imbis na sa utos ng Lord ng demonic cult, at nais ba ng mga ito na maniwala sa testimonyang ginawa nito kani-kanina lamang. Sa nangyayari ay nagtataka naman ang mga tao na nasa loob ng Great Hall, kaya naman ay sabi ng Lord sa mga ito na mukhang ang Grand Guardian ay tapat na sa Vice Lord at kailangan nitong gantimpalaan at singilin sa kanyang nagawang pagkakamali, at agad ito na may tinawag na malalakas na mandirigma ng palasyo. Matapos ay iniutos nito na arestuhin ang Vice Lord at ang Grand Guardian ngayon din, ngunit bago magawa ng mga ito ang pag-aresto ay may narinig silang ingay na nagmumula sa pintuan ng Great Hall na mukhang may gusto ditong pumasok at pinipigilan ng mga gwardya ng Lord. Nang bigla naman na may naganap na malakas na pagsabog sa pintuan ng Great Hall, maya-maya pa ay lumitaw dito ang 10th Council Elder Yon, humihingi ito ng pasensya sa pagkakahuli na ng dating nito sa pagpupulong, dahil may inas-ikaso pa itong importanteng ebidensya. Matapos ay agad nitong inihagis ang bangkay ng 2nd Council Elder sa harapan ng lahat gamit ang kanyang chi telekinesis. Nagulat naman dito ang mga tao sa loob ng Great Hall at kinumpirma na ito nga ay ang teknik ng demonic blood reversal art, at mukhang ang testimonya ng Grand Guardian ay totoo. Galit na galit naman ito sa kanyang inutusan, dahil sinabihan niya ito na sunugin na ang bangkay ng 2nd Council Elder ngunit nagawa lamang siyang matalo ng Council Elder Yon at makuha ito. Bago nito sa loob ng crematorium ay may nangyayaring labanan, nagtataka naman ang mga gwardya ng Lord dito dahil ang buong akala nila ay ang lahat ng kakampi ng Vice Lord ay naipasama na sa mga umalis at nagtungo sa iba't ibang mga lugar sa labas ng demonic cult. Sa isip naman ni Yuwon ay masayang-masaya ito dahil nagawa ng mga ito ang kailangan niya sa tamang oras, dahil naghanda ito ng mga puwersa sa mga hindi alam ng Lord na kaanib ni Yuwon. Nang ang Left Guardian ay naaresto, ay ang plano ay nailipat sa loob ng Demonic Academy, dahil ang mga iba pa nitong kasamahan na naiwan sa loob ay hindi naaresto o nawala, at isa na dito si Ho Sangua, isa sa 6 na espada ni Yuwon. 1.5 milya sa silangang bahagi ng Heavenly Demonic Cult, ay kasalukuyang nakikipaglaban ang Council Elder Juan sa grupo ng Dark Sword. Sumisigaw ang leader ng mga ito na hulihin ang Council Elder at huwag itong hahayaang makatakas. Sa nangyayari ay nahihirapan na itong makipaglaban, sa isip nito na masyadong marami ang mga humahabol sa kanya na gumagamit ng blood reversal art, at mahirap para sa kanya na mag-isa lamang ang kaharipan ang mga ito. Sabi naman ng leader ng mga ito na mukhang nahihirapan na sa paghinga ang Council Elder Juan, at wala ng punto pa ang pagtakbo pa nito sa kanila. Ngunit nang makalabas ito sa kagubatan, ay nagulat naman ito sa kanyang nakita, dahil sa harap nito ay mayroong nag-aabang na malaking bilang ng mga mandirigma. Nang tignan niyang mabuti ito, ay ang malaking bilang ng hukbo na nasa harapan niya ay mula sa Blade Clan, at Lost Clan, kaya naman ay nagtataka ito na kung anong ginagawa ng dalawang clan sa lugar na ito. Kaya naman ay huminga na lang ito ng malalim at ang bagay na ganito ay hindi niya inaasahan, at napangiti na lang at napasabi na tingin nito ay sinapit na niya ang kanyang katapusan ngunit masaya ito na nagawa niyang makatulong sa Vice Lord kahit na sa huling sandali ng kanyang buhay. Nang maabutan ito ng mga humahabol sa kanya na grupo ng Dark Sword ay sinabi ng leader nila na ngayon ay ito na ang katapusan ng Council Elder Juan, at nandito siya sa isang sitwasyon kung saan ay naipit ang Council Elder sa hindi inaasahang pagkakataon. Kaya naman dahil dito ay hinawakan na ng mahigpit ng Council Elder Juan ang kanyang blade, at masayang naghanda. Sinabi niya na handa na itong mamatay sa lugar na ito at gagamitin na niya ang buo niyang lakas at napapikit ito, at sinabi na kailangan niyang pumatay sa pagkakataon na ito ng marami hanggat maari, at pagdilat ay sinabi ng Council Elder na ang lahat ng ito ay gagawin niya para sa batang Lord Xian Yuwon. Matapos ay nagpalabas na ito ng napakalakas na aura sa buong paligid,
bilang paghahanda sa pagbubuwis nito ng kanyang buhay para sa kanyang Lord Xian Yuwun.